Ang pag-reveal ng demonic form ng Gorosei at ang pagtalo naman itong si Zoro kay Rob Lucci. What is up you guys? It is the Updated Weeb at sa video na to ay tatalakay natin ang full chapter review ng chapter 1110 ng One Piece. Sa pagsisimula ng chapter nagdatingan na nga ang mga Black Lightning na tumama sa Egghead na ikinagulat naman hindi lamang ng mga Allied Forces na ang Straw Hat Crew at ang Giant Warrior Pirates kundi maging ng mga Marine din. Sa Holy Land naman ng Mariwa, makikita natin sa Room of Authority na wala na doon ang Gorosei at may naiwan na lamang na isang napakalaking Black Magic Circle. Kaparehong-kapareho ito ng Magic Circle or ng Pentagram na ginamit nitong si Saturn nang unang beses pa lang siyang mag-appear sa Egghead. Mula sa mga Black Lightning na ito ay unti-unting nagsilabasan ang mga itim na shadow sa mga Pentagram or sa mga Magic Circles na dahilan naman kung bakit nagulat itong si Luffy habang sinasabi na 5 na daw ang mga halimaw sa kanyang harapan. At dito nga ay isa-isa nang idineklara at in-reveal ang mga tunay na form or ang mga demonic form ng Gorosei. Si Gorosei Saturn ay ang tinatawag na Gyuki. Si Gorosei Mars naman ay ang tinatawag na Itsumade. Si Gorosei Mercury naman ay ang tinatawag na Huuki. Si Gorosei Venus ay ang Bakkotsu at si Gorosei Jupiter ay ang Sandworm. Subalit may something kayo na mapapansin dito. Tuwing may i-introduce na karakter, palaging kasama dito ang pangalan ng kanilang Devil Fruit. Subalit pagdating sa introduction na ito ng Gorosei, wala silang kahit na anong Devil Fruit na kasama at ang nakalagay lamang dito ay ang kanilang forms. Maaring dahil hindi ito isang ability na naibigay sa kanila ng isang Devil Fruit, kung hindi ang kanilang mga tunay na anyo. Dahil alam naman natin kung saan nanggagaling ang mga Devil Fruit. Nanggagaling ito sa dreams. Subalit kung hindi nga galing sa Devil Fruit ang kanilang mga kakayahan, nangangahulugan lamang yun na isa sila sa mga primordial monsters or mga ancient demonic beasts. Kaya naman hindi na nila kailangan pang makakain ng Devil Fruit para ma-attain ang ganitong mga kakayahan. Isa pa, ang lahat ng mga Gorosei na ito ay mayroong black cloud na nakabalot sa kanilang mga leeg na nangangahulugan lamang ng mga awakened form na ito dahil alam naman natin na katulad ni Rob Lucci na isang awakened Zoan, meron din siyang katulad nito. Nabanggit din sa chapter na ito na kailangan pa ng 7 minutes bago mangyari ang announcement na gagawin ni Vegapunk na nagbibigay naman ng sapat na panahon dito sa Gorosei para pigilan pa siya. And since alam natin na nagre-retaliate nga ang mga pacifistas nang dahil sa kagawaan ni Vegapunk, hindi na sinayang nitong si Venus or nitong si Nosjuro ang pagkakataon at nag-transform na siya agad sa kanyang hybrid form. Gamit ang isang napaka-pambihirang bilis ay i-wipe out agad nitong si Nosjuro ang mga pacifistas. Halos hindi siya nakita ng mga Marines at nagtataka na lamang sila kung bakit biglang nagsitigilan ang mga pacifistas na tumitira sa kanila. Nakita natin na ang hybrid form nitong si Nosjuro ay para bang nare-retain niya ang demonic form ng kanyang lower half habang ang upper part naman ng kanyang katawan ay nag-gain ng kanyang human form na para bang isa siyang literal na centaur na may gamit na katana. Napaka-efficient din ng mga atake nitong si Venus dahil hindi nga naramdaman ng mga Marine kung anong nangyari sa mga pacifistas dahil halos hindi naman ito nagalaw. Nalaman na lamang nila nang i-check nila ito manually dahil na-freeze daw ang mga circuits nito kaya hindi na ito gumagana. Nangangahulugan lang na may similarities kay Brook ang ginagawang atake nitong si Nosjuro na gumagamit ng swordsmanship na nag-freeze ng mga kalaban. So maybe at some point ang makakatapat ni Nosjuro sa Straw Hat Pirates ay walang iba kung hindi si Zoro ay magiging isang napakatinding match-up ito para sa dalawang swordsman na yon. Si Mars naman na gamit nga ang kanyang form na ang Itsumade ay tinangka na atakihin ang Labo Face habang lumilipad. Subalit hindi nun tinablan ang barrier ng Labo Face at hindi siya naging successful. Dito naman ay tumawag na si Sanji sa Straw Hat Crew dahil pinapatakas niya ng lahat ng ito. Nakita niya na kung gaano ka-dire ang situation sa loob ng Egghead at nakita niya na din ang 5 naglalakihang mga halimaw na to na ang Gorosei. Kaya naman ayaw niya ng i-risk, ayaw niya pang magkaroon pa ng pagkakataon kung saan mahirapan pa sila dahil madadamay pa ang kanilang mga crew na hindi naman talaga suited for combat. Na nasagot naman ito si Usopp subalit sinabi ni Usopp na wala pa rin daw doon si Jinbei at si Zoro. Kaya naman sinabi nitong si Jinbei na papunta pa lamang siya kay Zoro at kung nagpapatuloy pa rin ang laban ni Zoro ay mapipilitan siyang hatakin si Zoro para itigil na yun at tumakas. Sa pagdatingan nitong si Jinbei nakita niya na patuloy pa nga ang nangyayaring laban ni Zoro at ni Rob Lucci na dahilan naman kung bakit biglang nagalit itong si Sanji habang sinasabing isang napakalaking liability at pabigat daw itong si Zoro.
Rinig naman ni Zoro ang sinabi ni Sanji kaya naman para bang biglang na trigger itong si Zoro. Habang ginagamit nitong si Rob Lucci ang kanyang spotted handgun ay unti-unti yung iniiwasan nitong si Zoro habang unti-unti ding lumalapit at kino-close in ang distance sa gitna nilang dalawa ni Rob Lucci. At nang makalapit siya at nakuha niya ang isa sa kanyang mga katana ay ginamit niya ang atake na nag-one tap kay Lucci na ang Santoryu Kokoba Madaragari. At kitang-kita natin ang Black Lightning na bumabalot sa ataking ito ni Zoro. Makita naman natin sa kabilang side ng paglalaban na nagsimula na nga ang pag-atake ng Gorosei kay Luffy, subalit naiiwasan pa rin niya ang mga atake nitong si Saturn. Nagsimula na ding umatake ang Sandworm na si Jupiter habang lumulubog sa ilalim ng lupa. Akala naman ni Luffy ay kung ano lamang ang gagawin nitong si Jupiter. Subalit nagulat na lamang siya nang bigla itong mag-emerge na naman mula sa kanyang ilalim at kinakain siya. Buti na lamang biglang dumating sa scene itong si Brogy at si Dory habang sinasabi nitong si Dory na what a nostalgic face. Ngayon hindi ko pa alam kung sino ang tinutukoy niya dito. Pwedeng itong si Sun God Nika or pwedeng itong Gorosei din. So it means, at some point in time nakita at nakasalamuha talaga ng giant pirates na ito ang previous na Sun God Nika or ang Gorosei way back then. And since kinain nga ng Sandworm na ito si Luffy, ginamit ngayon ni Dory at ni Brogy ang kanilang panibagong atake na tinatawag nilang Child of the Sowing Sun. Sa pamamagitan nito ay naputol nila ang ulo ng Sandworm na ito na si Jupiter at nakalaya at nakalabas muli itong si Luffy. At sa pagtatapos ng chapter ay makita natin ang tatlong ito na nagtatawanan habang sinasabi at nagugulat si Luffy na makita ulit ang dalawang kaibigan niyang mga higante. Sinasabi naman sa kanya ni Dory at ni Brogy na napakatagal niya kaya naman pinuntahan niya na siya sa Egghead para sunduin. So that is where the chapter ends. Ngayon nakita nga natin na naputol lang ang ulo ni Jupiter dahil sa ginawang atake ni Dory at ni Brogy. Subalit alam nating hindi pa dito nagtatapos ang laban at alam nating hindi mapapatay ang mga Gorosei. Dahil nakita naman natin kung paano nag-regenerate ang naputol na braso nitong si Saturn at maaring hindi talaga sila napapatay kaya naman buhay pa rin sila hanggang ngayon. So it means maaring sa susunod na chapter ay mag-regenerate pa rin ang ulo nitong si Jupiter at magbalik pa rin ito at mangyari pa at magpatuloy ang paglalaban. Habang si Zoro naman surely hindi papayag na tumakas kasama ang Straw Hat Crew at babalik siya para tulungan si Sanji at ang kanyang captain na si Luffy. Which might mean na pwedeng magkaroon ng 5v5 battle sa gitna ng Monster Trio kasama si Dory at si Brogy laban sa Gorosei. Wherein tulad ng sabi ko kanina, pwedeng ang makatapat ni Zoro ay itong si Venus or ang Bakkotsu at ang makatapat naman itong si Sanji ay ang Itsumade. Dahil alam naman natin na may skywalk itong si Sanji at lumilipad si Gorosei Mars at ang natitirang tatlo naman na ang Gyuki, ang Houki at ang Sandworm ang katatapatin naman ni Dory, ni Brogy at ni Luffy. Kung nakarating ka sa huling parteng ito ng video, surely you had a great time kaya mag-iwan ka na ng like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. It is The Updated Weeb and I'll see you on the next one.